Kaya nga pag ma-attend kayo ng ordination, ang tawag, presbyteral ordination. Anointing of the sick is related to the sacrament of confession because in verse 16, it says, confess your faults to one another and pray for one another that you may be healed. The effective prayer of a righteous man avails much. Confess your faults to one another. Mamaya, babanggitin natin kung bakit kailangan nila. Alright. So ano ba? Yung mga sinaunang Kristiyano, tingnan natin kung sila ay nag-confess. Diba? Sabi sa Gawa ng mga Apostol, chapter 19, verse 18 of the Acts of the Apostles. Ito yung ginagawa ng mga sinaunang Kristiyano. Chapter 19, verse 18. Many also of those who were now believers came. Marami daw sa mga mananampalataya, ang mga nagsipagdati. Many also of those who were now believers came, confessing and divulging their practices. So early Christians were confessing. Kaya pag may mga Kristiyano na walang confession, hindi nag-confess, ang parang ibang samahan na nasamahan nila. Hindi sila kaparehas ng mga sinaunang Kristiyano. No? Mga sinaunang Kristiyano na naaralan ng mga apostol. Kasi yung mga naaralan ng apostol, when they had faith, when they came to the apostles, they were confessing and divulging their sin. Eh ngayon, iba mo, sa born again, pag ikaw ay napunta sa kanila, nanampalataya ka, hindi po confessing ang ginagawa, kundi accepting Jesus as Lord and Savior, paliwas mo sa sinasabi ng gawa ng mga apostol. Amen? Punta kayo ng born again, unang saan pa na, accept Jesus as a personal Lord and Savior. Amen! Hindi ganun eh. Dito may confessing, may divulging, walang accepting na minapanggit. So, ibig sabihin, confessing is an ancient practice of the church. Hindi ito inventong aral ng Santa Iglesia Katolika pinanapin. Dahil panahon pa ng mga apostol, ni San Pedro, ni San Juan, ni San Pablo, nariyan na confessing of one's sin. Amen? Amen. Alright. At napakaganda po ng epekto ng pagkukumpisa o ng pagpapahayag ng ating mga kasalanan. Sinabi po ni San Juan, apostol, sa kanyang unang sulat, 1 John, chapter 1, verse 9. Ito po ang kanyang sinulat. John, chapter 1, verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just, and will forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kapag inumpisan daw natin, pinahayan daw natin ang ating mga kasalanan, tapat siya na patatawarin tayo sa ating mga pagkakasala at lilinisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Amen? That is the promise of the sacred scripture to those who confess their sins. If you confess, the Lord is just to forgive you and will cleanse you from all unrighteousness. Amen? So when we talk about confession, we're talking kung ano yung ginagawa natin. And that is ipahayag, ikumpisan